Magsisimula na sa July 15 ang National Census. Meron pong mga magbabahay-bahay para tanungin ang inyong pangalan, edad, trabaho at kung ilan kayo sa bahay. Huwag pong magbibigay ng confidential information gaya ng bank account number o mga password. May unang balita si Dano Tingkungko. Simula Lunes, July 15 hanggang September 15, muling aarangkada ang pagkuha ng census ng Philippine Statistics Authority o PSA o yung kumpletong bilang ng populasyon na madalas ginagawa sa pagbabahay-bahay. Kaya asahan ang pagbisita sa inyong tahanan ng isa o ilan sa 70,000 data collector ng PSA para interviewin kayo o mga kasama ninyo sa bahay sa loob ng 45 minuto hanggang 1 oras. Anumang araw yan mula Lunes hanggang Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Kabilang sa mga itatanong ang pangalan, edad, trabaho, ilan ang anak at iba pang impormasyon sa inyong pamumuhay. Pero magduda kapag tinanong ang inyong confidential financial information tulad ng bank account number, ATM, e-wallet o one-time password dahil bawal tanungin yan. Demographic of course, ano yung pangalan, anong yung address, ano yung edad ng mga membro, empleyado ka ba, saan ka nagtatrabaho. Mayroon tayong mga questions na basically housing characteristics. Required ang census kaya wag nang tanggihan pa kung ayaw nyong maparusahan ng hanggang 1 taong kulong at pagmultahin ng 100,000 pesos. Kailangan mag-participate kasi kailangan natin mabilang ang ating miyembro ng households. Paniguro ng PSA, lahat ng kokolektahing impormasyon ay confidential at ipoproseso alinsunod sa Data Privacy Act. Ito ay gagamitin para lang sa pagplano, hindi naman ito gagamitin sa kung anumang bagay. We are always protective dun sa information na binibigay ng aming mga respondents. Abiso ng PSA, mag-ingat sa mga pwedeng magpanggap na data collector. Ang lehitimong data collector may specific na uniforme at ID mula sa PSA. May koordinasyon din sa barangay ang grupo ng mga data collector bago magbahay-bahay. Kasi may question ka doon sa data collector natin, pwede na kausapin natin yung ating provincial head. Sa 5 data collectors natin, mayroon tayong isang team supervisor. Mayroon pa tayong area supervisor. Paano kung wala ka sa bahay? Ayon sa PSA, pwedeng magpa-schedule na balikan ka para makumpleto ang census sa inyong tahanan. Mahalagang mapasama ka para kumpleto ang datos na makakatulong daw sa mga plano ng gobyerno, lalo 2020 pa huling ginawa ang census. Marami sa mga lockdown noon ay balik syudad na. Nakita natin na may mga pag-akyat doon sa population based on the count versus the projection sa mga municipalities. Now, ngayon, dahil bumalik na naman uli sila, kailangan na naman nating i-update ang ating population. May kasabay ding Community-Based Monitoring System o CBMS para naman matukoy ang mga nangangailangan ng ayuda. Pero hindi na yan required at kailangan ng consent form. This data will serve as the foundation for effective government planning that will address the needs of our most vulnerable populations. The data derived from the 2024 PAPS and CBMS will help the government make informed decisions, improve the quality of life of all Filipinos. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.